Hindi pa malinaw kay Coach Steve Kerr kung sino-sino yung kanyang ilalagay sa posisyon ni Klay Thompson. Itong si DeAnthony Melton ba, si Podziemski ba o si Buddy Hield? Well, definitely nakadepende yan mga boss kung sino ang kanilang kalaban. Pero somehow, itong si Melton ang mukhang paboritong mailagay dyan, pansamantala muna. Itong si Melton mga boss ay malagarepeton din ang kanyang galawan. Yung kanyang hustle, lahat gagawin niya. Aba, akalain niyo mga boss, yung kanyang nickname niya ay Mr. Do Something. Dahil sa tuwing siya ay nasa loob ng court mga boss ay mayroon siyang gagawin. Mayroon siyang gagawing magkakaroon ng malaking impact para sa kanyang kupunan. Parang si Gary Payton din. Maliit na tao, pero malaki yung kanyang nagagawa. Isang taon ang kanyang pinirmahan para sa Golden State Warriors mga boss. At yun ho'y nagkakahalaga ng 12 million. Malaki-laki din yun. Kaya siguradong mapapalaban si Milton sa season na ito para sa Golden State Warriors. Ang simulang pagbibigay ng nickname na ito kay DeAnthony Melton nung siya'y nasa Memphis pa, na tinatawag siyang Mr. Do Something because he always doing something. Honestly, at first, I didn't like it. I just thought it was like go out there and do something. Pero sa paglipas daw ng panahon ay nagustuhan niya ito. At yung mga fans din ay nagustuhan na din itong nickname na ito. Siguradong hindi rin magtatagal at magugustuhan na niya ng mga fans ng Golden State Warriors mga boss. Pinakawala ng Knicks mga boss ang kanilang gwardyang pinapirma sa kanilang training camp. At finally, kanilang pinanitan ito ng isang center na si Moses Brown. Naghanap sa ngayon ng mga backup center itong New York Knicks para kay Karl Anthony Towns. O baka isang center para maging power forward itong si KAT. Itong si Brown, nakapaglaro na siya sa Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Nets, and Los Angeles Clippers. Siya ay nag-average ng 3.4 points and 2.2 rebounds sa loob ng 9 na minuto sa kanyang huling pinaglaruan sa Portland Trail Blazers. Gayunpaman, hindi pa rin siya makakasigurado na siya ay mabibigyan ng official na lineup sa kanilang kupunan. Sa madaling salita, itong ginagawa ng Knicks ay kanilang susubukan ng muna mga boss itong si Moses Brown kung ano ang kanyang maibibigay. Well, definitely ang pinaka-the best na posible mangyari dito ay mabigyan siya ng two-way spot sa kanila. Center itong si Moses Brown at pwede siyang maging pang-apat na option sa kanila. Samantalang si Mitchell Robinson naman ay posibleng hawang i-trade at ito ay kanilang ginawang available na. Gumagawa talaga sa ngayon ng mga pagbabago mga boss itong New York Knicks sa kanilang kupunan. At posibleng maisali dyan si Moses Brown. Kayon ba man, malalaman natin yan bago magsimula ang official games ng NBA season.